Sino ba ang mas mayaman kina Ivana Alawi and Joshua Garcia ngayon 2026? Alamin natin ang kani-kanilang mga naipundar sa loob ng kanilang pagsisimula sa showbiz industry. Si Joshua Garcia ay ipinanganak noong October 7, 1997. Sinimulan niya ang kanyang propesyonal na karera sa pag-arte noong 2015 matapos maging bahagi ng reality show na Pinoy Big Brother, all in bilang isang kalahok. Lumaki siya sa isang broken family and financial instability, na naging dahilan upang itigil niya ang pag-aaral sa ikatlong taon niya sa high school. Nabanggit niya tungkol sa kanyang paglaki na may simpleng pamumuhay, kung minsan ay nananatili sa auto repair shop ng kanyang ama, at sa pagharap sa maagang pagkakahiwalay sa kanyang ina sa murang edad. Sa kasalukuyan, si Joshua ay isa sa mga most in-demand at pinakamatagumpay na batang aktor, brand endorser, at commercial model sa Pilipinas, na madalas pinupuri dahil sa kanyang mga blockbuster hit, mga dekalibreng endorsement, at patuloy na trabaho sa telebisyon. Itinuturing siyang mayaman, at madalas siyang isinasama sa mga nangungunang celebrity na malaki ang kinikita sa bansa. Kilala sa kanyang husay sa pag-arte sa mga drama, gumanap na siya sa maraming serye at pelikula. Ang kanyang karera ay binibigyang katangian ng parehong tagumpay sa takilya at pagkilalang kritikal sa kanyang acting versatility. Si Ivana Alawi ay ipinanganak bilang Miriam Said Simir Marbella Alawi noong December 25, 1996 na isang kilalang Pilipino-Moroccan na aktres, modelo, at nangungunang content creator sa YouTube na may mahigit 20 milyong subscriber. Unang lumabas sa mas maliliit na papel sa pag-arte at sa reality show na Starstruck, 2015, nakamit niya ang napakalaking kasikatan noong 2019 hanggang 2020 sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel, na nagtatampok ng mga lifestyle blog, comedy, at mga personal na blog. Lumaki sa Bahrain at sa Pilipinas, kilala siya sa kanyang malapit na ugnayan sa pamilya, at madalas na itinatampok ang kanyang ina at mga kapatid. Pinarangalan ng Google bilang Top YouTube Content Creator sa Pilipinas. Nakilala siya bilang isa sa mga most followed Filipino celebrities on social media. Naitatag na niya ang kanyang sarili bilang isang mahalagang personalidad sa parehong digital media at entertainment sa Pilipinas. Bukod sa entertainment, kumikita rin si Joshua mula sa mga bayad sa pag-arte, pag-e-endorso ng mga brand, at presensya sa social media, kabilang ang malakas na pakikipag-ugnayan sa Instagram. Siya ay isa sa mga pinakahinahanap na brand endorser sa Pilipinas, na kinilala noong 2024, bilang most influential male endorser na may higit sa 17 magkakaibang pakikipagtulungan sa mga brand. Saklaw ng kanyang portfolyo ang pagkain, teknolohiya, at pamumuhay, kabilang ang malalaking deal sa mga kilalang brand ngayon. Madalas siyang binabanggit dahil sa kanyang likas, madaling makarelate, at kaakit-akit na personalidad, na ginagawang napakabisa ng kanyang mga endorsement. Hanggang 2026, nananatili siyang pangunahing pagpipilian ng mga brand na naghahanap ng isang credible at popular na male endorser sa Pilipinas. Si Ivana ay isang lubhang maimpluwensyang brand ambassador sa Pilipinas, na nag-e-endorso ng malalaking brand sa larangan ng pagkain, kagandahan, at teknolohiya. Ipinopromote rin niya ang sarili niyang skincare line, at nakatrabaho na niya ang mga brand tulad ng Kumo at Hair. Sa kasaysayan, kinilala si Ivana bilang isang napakabisang endorser, na madalas lumalabas sa malalawak na billboard at mga patalastas sa telebisyon. Sinasaklaw niya ang iba't ibang sektor, kabilang ang electronics, consumer goods, pagkain, at kagandahan. Madalas na nagva-viral ang kanyang mga pag-e-endorso, na nakikinabang sa kanyang reputasyon para sa pagiging tunay at mataas na pakikipag-ugnayan sa social media. Bukod sa kanyang kinikita sa entertainment at sa marami niyang pamumuhunan, nag-diversify si Joshua sa ilang mga negosyo, lalo na ang pagiging co-owner ng music school na Academy of Rock Philippines kasama ang kapwa-aktor na si Enchong D, na binuksan noong 2021.
Isa itong award-winning na music school na dalubhasa sa makabagong edukasyong pangmusika, na matatagpuan sa Quezon City. Itinatag noong 2007 sa Singapore at muling binuksan sa Pilipinas, nag-aalok ito ng mga kurso sa vocals, drums, piano, at gitara. Isa rin siyang partner at investor sa Sustainable Eco Farming Project na Palaya Shrimp Farm, isang pamumuhunan sa sustainable aquaculture kasama ang mga kapwa celebrity, isang sustainable at award-winning na shrimp farm sa Palawig, Zambales. Sinusuportahan niya ang misyon ng farm na makapag-produce ng dekalidad, antibiotic-free na shrimp. Madalas niyang payuhan na bagaman ang pag-arte ang kanyang pangunahing karera, tinitingnan niya ang kanyang mga pamumuhunan bilang paraan upang mapalago ang kanyang pera at masiguro ang kanyang kinabukasan. Si Ivana ay isang negosyante na nagmamay-ari ng mga skincare brand na Ivana Skin at A-Beauty. Matagumpay niyang inilunsad ang mga brand na ito, na ibinebenta sa TikTok Shop, Lazada, at Shopee, at nagtatampok ng mga produktong tulad ng rejuvenating sets at lotions. Isang family-run na skincare brand na nagtatampok ng mga produktong tulad ng beautifying body milk, Kojic bar, at glow toner. Nauna nang ibinunyag ni Ivana na naisipan niyang itigil ang pang-araw-araw na operasyon ng kanyang skincare business dahil sa pagod sa paghawak ng bodega at mga empleyado, kahit na napakalaki ng kita nito. Kalaunan, ipinagpatuloy pa rin niya ang pamamahala sa kanyang mga negosyo. Nakatuon din siya sa live selling upang makipag-ugnayan sa mga customer at pinamamahalaan ang negosyo kasama ang kanyang pamilya. Nakamit ni Ivana ang napakalaking tagumpay sa e-commerce, at iniulat niyang maaari siyang kumita ng milyon-milyon sa loob ng 3 oras na live selling sa social media. Pinapahalagahan ni Joshua ang pangmatagalang seguridad sa pananalapi sa pamamagitan ng mga investments ng malaking bahagi ng kanyang kinikita, na nakatuon sa pag-iiba-iba ng kanyang mga ari-arian upang mapalago ang kanyang yaman bilang pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya. Bukod sa mga negosyo ay nag-invest din siya ng bahay noong 2019, bumili siya ng isang 3 palapag na townhouse sa Quezon City, na ibinigay niya sa kanyang ama. Inilarawan niya ang pagbili dito bilang cash na pamumuhunan na idinisenyo upang magbigay ng komportableng tahanan para sa kanyang pamilya. Ipinakita sa isa sa mga larawan ang isang catering setup sa 2 townhouse, na maaaring mga hulugan na 2 bahay ang binili ng aktor. Sa panahong binili ito, sinabi rin niyang plano niyang mag-ipon para sa sarili niyang hiwalay na dream home. Bukod sa townhouse sa Quezon City, may mga ulat din tungkol sa isang simpleng bahay niya sa Batangas. Nagbabalak siyang magpatayo ng sarili niyang personal na dream house at kasalukuyang nag-iipon para rito. Ang koleksyon ng mga sasakyan ni Joshua ay lubhang binubuo ng mga high-end na SUV, kabilang ang isang binagong Jeep Wrangler Rubicon, na ginawang isang beast sa off-road ng Second Skin Industries noong July 2025. Nagtatampok ang build ng malalaking upgrade, kabilang ang fuel off-road covert beadlock wheels at mga espesyal na gulong. Bagamat hindi hayagang isiniwalat ang eksaktong kabuuang halaga ng kanyang personal na transformation, ang isang bagong, top-spec na Jeep Wrangler 4-door Rubicon sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.8 milyon pesos pagsapit ng 2026. May-ari din siya ng isang brand new na high-end na Range Rover Autobiography, na madalas na kinikilalang isang marangyang autobiography na modelo o katulad na variant na may mataas na spec, na nilagyan niya ng espesyal na paint protection film. Kapansin-pansin ang sasakyan dahil sa mga premium nitong feature at mataas na performance na kakayahan. Sa Pilipinas, ang modelong ito ay karaniwang nagkakahalaga sa pagitan ng 15.49 milyon pesos at mahigit 25 milyon pesos depende sa mga partikular na configuration at buwis. Dati siyang nagmamay-ari ng isang Triumph Bonneville T150 na motorsiklo at isang Dodge Challenger, ngunit ipinagbili niya ang mga ito noong 2023. Si Ivana ay nag-diversify ng kanyang mga kinikita sa ilang pangunahing larangan ng investments ng mga ari-arian sa real estate sa Pilipinas at sa ibang bansa,
bukod sa kanyang negosyo, at mga mamahaling asset tulad ng ginto at diamante, at mga luxurious bag items. Inuuna niyang ilaan ang kanyang kita sa showbiz sa mga ari-arian, habang ginagamit naman ang kinikita mula sa social media para sa negosyo at pamilya. Malaki ang kanyang ipinuhunan sa mga real estate, kabilang ang isang nabanggit na bahay sa Los Angeles, California. Malawak na kilala si Ivana sa kanyang luxurious mansion na may 7 silid tulugan sa Bahrain, isang ari-ariang minana niya mula sa kanyang amang Moroccan, na may mga kasangkapang hango sa istilong Italyano at mga espasyong may sentimental na halaga. Ang bahay ay napaulat na ibinebenta dahil sa mataas na gastos sa pagpapanatili at sa kanyang kawalan ng kakayahang manirahan doon ng permanente. Sa Pilipinas ay marami ng bahay ang kanilang binili at nilipatan. Ngayon ang kanyang pinakabagong bahay ay isang Italian-inspired home. Ang bago niyang luxurious at hango sa estilong Italyano na tahanan sa isang YouTube blog noong November 2024, na nagtatampok ng mga dekalidad at pasadyang kasangkapan at modernong estetika na idinisenyo para sa kanyang pamilya. Nagtatampok ang bahay ng mga neutral na kulay at inangkat na kasangkapang Italyano. Kilala ang koleksyon ng mga sasakyan ni Ivana sa pagkakaroon ng mga luxurious at customized na pang-araw-araw na sasakyan at mga high-end na sports car. Kabilang sa kanyang koleksyon na itinampok sa mga blog ang isang lubhang binagong Toyota Super Grandia. Ang 2026 Toyota Hiace Super Grandia sa Pilipinas ay available sa 4 na pangunahing variant na may mga presyong mula 2.9 million pesos hanggang 3.5 million pesos. Isang Ford Ranger Raptor, ang 2026 Ford Ranger Raptor sa Pilipinas ay may presyo sa pagitan ng 2.6 million pesos hanggang 2.8 million pesos. Pati na rin ang mga magagarbo at kadalasang ibinibigay niyang mga sasakyan para sa kanyang pamilya, kabilang ang isang Ford Expedition. Ang 2026 Ford Expedition sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng 4.4 million pesos at 4.6 million pesos, at isang Ford Territory. Ang 2026 Ford Territory price sa Pilipinas ay nag-uumpisa sa 1.3 million pesos hanggang 1.6 million pesos. Bagamat hindi pampublikong isiniwalat ang eksaktong, pampubliko, at verified net worth ni Joshua para sa 2026, ang kanyang katayuan bilang isang nangungunang endorser at pangunahing leading man ay naglalagay sa kanya sa hanay ng mga aktor na may pinakamataas na kinikita sa kanyang henerasyon sa Pilipinas. Nakamit niya ang malaking tagumpay sa pananalapi. Ang mga kinikita ni Joshua ay nagmumula sa mga pangunahing papel sa mga produksyon na pinapalakas ng tuloy-tuloy na mga leading role sa pelikula at TV, at ng napakaraming brand endorsement, na madalas siyang nirerango bilang isa sa mga pinaka-inaasam na celebrity endorser, na lalong nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga nangungunang entertainer na malaki ang kinikita sa bansa. Ang net worth ni Ivana ay pangunahing pinapalago ng kanyang napakalaking following sa social media, malalaking bayad na endorsements, at mga negosyo, kung saan may ilang pagtataya na naglalagay sa kanyang yaman sa milyon-milyong dolyar. Bilang isa sa mga nangungunang YouTuber sa Pilipinas, kumikita siya ng malaking kita mula sa kanyang channel, na dinaragdagan pa ng kanyang skincare brand na Ivana Skin at mga pag-arte sa mga proyekto. Dahil sa kanyang sari-saring pinagkukunan ng kinikita sa pag-arte, pagba-vlog, at pagnenegosyo, siya ay itinuturing na isa sa pinakamayayamang batang influencer sa Pilipinas.